Ang araw ay sumisikat pa lamang sa silangan, ngunit para kay Eno, ang umaga ay nagsimula na ilang oras na ang nakalipas. Ang hamog ng madaling araw ay dumidikit sa kanyang manipis na damit kasabay ng nakakasukang amoy na kumakapit mula sa bundok ng basura sa kanyang harapan. Ito ang kanyang mundo, isang dagat ng mga itinapong bagay kung saan ang basura ng isa ay kayamanan para sa kanya. Sa kanyang 10 taong gulang, kabisado na ni Eno ang bawat sulok ng tambakan sa payatas. Ang kanyang mga kamay, kahit maliit ay sanay na sa paghalungkat. Ang kanyang mga mata malinaw at alisto ay kayang kilalanin ng plastik bote at bakal mula sa nabubulok na pagkain at basang papel. Itinutulak niya ang kanyang kalawangin na kariton. Bawat gulong ay umuugong na parang daing sa bawat tulak niya. Ngunit sa umagang iyon, may ibang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Hindi ito isang perpektong bot ng soft drink o isang makapal na tumpok ng gyaro. Sa ilalim ng isang basag na upuan at basang karton, may isang bagay na pamilyar, ang hugis, parisukat patag at may kulay. Dahan niyang inalis ang mga nakapatong na basura. Tuon na roon ito, isang libro. Ang pabalat ay lukot na at may mancha ng putik, ang mga mapahin sa gilid ay naninilaw at kulot dahil sa ulan. Ngunit para kay Enzo, isa itong hiyas. Maingat niya itong kinuha na parang isang bagay na napakasalan. Pinagpalan niya ang dumi gamit ang laylayan ng kanyang damit. Kasaysayan ng Pilipinas, basa niya sa mga letpa na medyo nobura na isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinago niya ang libro sa ilalim ng kanyang sando. Idiniin ito sa kanyang dibdib na parang ginto. Para sa iba ito ay basura lang. Isa pang piraso ng papel na itatapon. Ngunit para kay Enzo, ito ay isang bintana. Isang bintana, papalayo, sa tambakang iyon. Pagkatapos ng ilang oras, nang mapuno na ang kanyang kariton, itinulak niya ito. Pauwi isang maliit na barong na gawa sa yero at karton, nakatayo sa tabi ng isang mabawang estero. Naabutan niya ang kanyang inang si Maria, na nakaupo sa isang lumang bangkito sa labas, habang paulit-ulit na umuubo. Isang ubong tuyo at malalim na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Enzo, anak, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay mahina. Kumain ka na ba? Opo. Nay. Mabilis na sagot ni Enzo. Isang kasinungaling ang laging handa sa kanyang dila. Ibinigay niya ang kaunting dinapay na itinabi niya mula kahapon. Para po sa inyo. Tiningnan ni Maria ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata, kahit napagod, ay puno ng pagmamahal. Hinaplos niya ang magulong buhok ni Enzo. Salamat, anak. Ihingat ka palagi ha. Tumango si Enzo. Hindi niya ipinakita ang librong nahanap niya. Alam niyang aalala lang ang kanyang ina. Sasabihin nitong mas mahalaga ang paghahanap ng pagkain kaysa sa pagbabasa. Kaya't, pagkapasok sa kanilang munting tahanan, itinago niya ang libro sa ilalim ng kanyang banig na natutulugan. Iyon ang kanyang lihin, ang kanyang pag-asa. Pagdating ng hapon, matapos maibenta ang kanyang mga nakalap, hindi umuwi si Enzo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na naging kanyang santuaryo. Isang mataas na pader na gawa sa semento na may alambring tinik sa tuktok. Sa likod ng pader na iyon ay isang ibang mundo
ang Maharlika International School. Mula sa labas, naririnig ni Enzo ang mga tunog na para sa kanya ay musika. Ang tawanan ng mga batang malinis ang damit, ang malakas na tunog ng bell, at higit sa lahat ang boses ng isang guro, malinaw at matatag na nagtuturo ng mga bagay na tanging sa panaginip lang niya mararating. Mayroon siyang isang paboritong pwesto, isang malaking puno ng akasya, na ang mga sanga ay yumuyukod sa pader. Sa paanan ng pader, may isang maliit na butas, sapat lang upang marinig niya. Nang malinaw ang lahat, doon siya umuupo araw yakap ang kanyang mga tuhod, nakikinig ng mabuti. Isinasara niya ang kanyang mga mata at iniisip na isa siya sa mga estudyante sa loob. Na nakaupo siya sa isang makinis na upuan, may sariling libro at papel, at nakikinig sa gurong nasa harapan. Iniuulit niya sa kanyang isipan ang bawat salita. Mathematics, science, history. Isinusulat niya ang mga ito sa alikabok gamit ang isang patpat. Sa araw na yon, ang boses na kanyang naririnig ay pamilyar. Ito ang boses ni Maang Rosario, ang guro sa araling panlipunan. Ang kanyang boses ay malamanay, ngunit may awridad. Ang ating kasaysayan ay puno ng mga bayani. Sabi ni Maang Rosario, isa sa pinakamahalagang pangyayari ay ang sigaw sa Pugadlawin, kung saan pinunit ng mga katipunero ang kanilang mga sedula. Ito ay simbolo ng kanilang paglaya mula sa mga Espanyol at ito ay nangyari noong Agosto 26. Isa diyan kansyan na tiranin. Napatigil si Enzo. Agosto 26 biglang kumabog ng malakas ang kaniyang dibdib. Tumadagundong ito na parang tangbol. Naalala niya ang librong nahanap niya kaninang umaga. Kagabi sa liwanag ng isang maliit na gesera, binuklat niya ang mga pahina nito hanggang sa antukin. May isang kabanata doon tungkol sa katipunan. Pinasa niya ito ng paulit-ulit. Agosto 23, isa tililang tansyanaviranin. Malinaw itong nakasulat sa libro. Hindi Agosto 26, nagsimulang mag-away ang isipan ni Enzo. Sasabihin ko ba makamagalit sila? Akapaalisin ako dito. Sino ba naman ako? Irang basurero lang. Pero may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Isang tinig na nagsasabing, pero mali iyon. Ang itinuturo niya ay mali. Ang kaalamang yon na nakuha niyang mula sa isang librong basura ay parang apoy na nagnininas sa loob niya. Ito ay isang bagay na alam niya, isang bagay na totoo. Sa loob ng silid, aralan, nagpatuloy si Maang Rosario. Naiintindihan ba klase ito ang pets ang dapat ninyong tandaan para sa ating pagsusulit? Agosto 20, ita di intensyon na titanin. May ilang estudyanteng tumango. Ang iba ay nagsusulat sa kanilang mga kwadelo. Walang sinumang kumweston. Sasabihin ko na desisyon ni Enzo. Kailangan nilang malaman ng tama. May tanong ba? Tanong ni Maang Rosario sa klase. Isang nakabibing katahimikan ng sumunod. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang dahan siyang tumatayo. Ang kanyang puso ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay nag-uunahan sa kanyang isip. Ngunit mas malakas ang pagnanais niyang ibahagi ang katotohanang hawak niya. Uminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas ng kanyang maliit na katawan at isiniksik ang kanyang bibig sa butas ng pader. Mali po, ang sigaw niya ay pumunit sa katahimikan ng hapon.
Ito ay malakas, desperado at puno ng paniniwala. Sa loob ng silidalan lahat ay natigilan. Ang mga estudyante ay nagkatinginan, nagtataka kung saan nanggaling ang boses. Si Ma'am Rosario, na akmang magsusulat sa pisara, ay biglang napahinto. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Hindi pa, apos si Enzo. Hindi ko August 20 anin. Sigaw niya ulit, ang kanyang boses ay naninginig, ngunit malinaw. August 23 long tansyem na anim po ang sigaw sa pugaton. Pagkatapos ng kanyang mga salita, isang ganap na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang laglag ng tisa mula sa kamay ni Ma'am Rosario na tumama sa sementadong sahig. Lahat ng mga mata sa loob ng silid-aralan, mga matang puno ng pagtataka, pagkalito at kaunting inis, ay sabay na napalingon. Hindi sa pisara, hindi sa kanilang guro, kundi sa mataas na pader na naghihiwalay sa kanilang mundo mula sa labas. Sa loob ng silid-aralan ng Maharlika International School, ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa lahat. Nakatayo ang balahibo ng bawat estudyante. Walang kumikilos, walang humihinga ng malakas. Ang lahat ng mga mata ay nakatitig sa isang direksyon, ang mataas na pader sa gilid ng kanilang classroom. Ang tinig na sumira sa kanilang aralin ay hindi nagmula sa isa sa kanila, kundi mula sa labas, isang tinig na banyaga at hindi inaasahan. Si Leo, na nakaupo sa unang hilera, ang unang nakabawi sa pagkabigla. Ang kanyang mukha, na laging mayabang, ay napalitan ng inis. Kumuno ang kanyang noo, at nagtagis ang kanyang mga bagang. Sino ang pangahas na sumisigaw mula sa labas, at paano nito na lamang mali ang sinabi ng guro? Isang bagay na kahit siya ay hindi napansin. Ang isiping isang hamak na tagalabas, ang nagmukhang mas matalino sa kanilang lahat, ay isang malaking insulto. Si Ma'am Rosario ay dahang ibinaba ang aklat na hawak niya sa kanyang mesa. Uminga siya ng malalim, isang paraan upang pakalmahin hindi lamang ang kanyang klase, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Sa 3 taon niya ng pagtuturo, ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Manatili kayong tahimik, mahinahon, ngunit mariin niyang utos. Huwag kayong aalis sa inyong mga upuan. Bawat galaw niya ay sinusundan ng mga mata ng kanyang mga estudyante habang siya ay naglalakad patungo sa pinto. Pinuksan niya ito at lumabas sa ilalim ng sikat ng araw. Ang malinis at berde nilang hardin ay isang malaking kaibahan sa maalikabok na kalsada sa labas ng kanilang bakod. Naglakad siya sa gilid ng gusali, patungo sa lugar kung saan naririnig niya ang sigaw. At doon sa ilalim ng lilin ng puno ng akasya, nakita niya ito, isang batang lalaki. Gusgusin ang damit, may mga mansa ng glasa at alikabok. Ang kanyang tsinelas ay halos pudpod na at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, hindi ang karumihan nito ang nakita ni Ma'am Rosario. Nakita niya ang isang pares ng matang nagniningning, mga matang puno ng talino, kuryosidad, at ngayon ay halatang puno ng takot. Si Enzo ay parang estatwang hindi makagalaw. Hindi niya inasahan na lalabas ang guro. Akala niya ay babaliwalain lang ang kanyang sinabi. Ikaw ba ang sumigaw kanina, iho? Tanong ni Ma'am Rosario. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi puno ng pagtataka. Naninginig na tumango si Enzo. Opo ma, ang paumanhin po. Halos pabulong niyang sabi. Handa nang tumakbo anumang oras. Hindi ko po sinasadya. Paano mo
nalaman ang bagay na yon. Pagputol ng guro ang tungkol sa sigaw sa pugad lawin niyalangan si Enzo. Ngunit may kung anong tiwala siyang nakita sa mga mata ng matandang guro. Dahan niyang inilabas mula sa ilalim ng kanyang sando ang librong nahanap niya sa basura. Ang pabalat nito ay lukot at ang mga pahina ay marupok na. Dito ko po nabasa ma'am. Sabi niya iniabot ang libro. Kinuha ito ni Ma'am Rosario. Maingat niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa makita niya ang kabanata tungkol sa himagsikan. At naroon na malinaw na nakasulat. Agosto 20 per isa tiyan tensyon na tifanin. Tumingin siya mula sa libro, patungo sa bata. Isang ngiti ng paghanga ang unting sumilay sa kanyang mga labi. Araw ka bang narito? Tanong niya. Tumango ulit si Enzo. Opo, ma'am. Nakikinig po ako sa mga aralin ninyo. Araw po. Ang simpleng amin na yon, ay tila may kumurot sa puso ni Ma'am Rosario. Ang batang ito, na walang anong, sa buhay, ay may uhaw sa kaalaman na hindi niya nakikita kahit sa kanyang mga estudyanteng nagbabayad ng mahal na matrikula. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Halika, sumama ka sa akin. Sabi niya isang bagong determinasyon ang maririnig sa kanyang boses. Sa saan po tayo pupunta, Maang? Gulat na tanong ni Enzo. Paul po ako, diyan sa loob. Sa pagkakataong ito, hindi na. Matatag na. Sagot ni Maang Rosario. Hinawakan niya ang kamay ni Enzo, isang kamay na magaspang at marumi, ngunit para sa kanya ito ang kamay ng isang batang may pangarap. Dinala niya si Enzo, papasok sa gate ng paaralan sa gitna ng mga mapanuring tingin ng gwardiya. Dinala niya ito sa mga pasilyong malinis at makintab hanggang sa marating nila ang isang pintong may nakasulat na Mr. Francisco Punomo. Ang opisina ni Mr. Francisco ay malamig. Dahil sa aircon, isang bagay na ngayon lang naramdaman ni Eno. Malinis at organisado ang lahat. Si Mr. Francisco, isang lalaking nasa edad na may manipis na buhok, ay angat ng tingin mula sa mga papeles na kanyang binabasa. Rosario, anong mayroon? At sino? Sino ang batang ito? Tanong niya. Hindi maitago ang pagkagulat sa itsura ni Enzo. Siya si Enzo Mr. Francisco, panimula ni Maam Rosario. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagsigaw, mula sa labas ang tamang sagot ang lumang libro, at ang araw na pakikinig ng bata sa kanyang klase. May natatanging talino ang batang ito. Isang talinong hindi natin dapat sayangin. Nakinig ng mabuti si Mr. Francisco. Ngunit habang tumatagal ang kwento, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Naiintindihan ko ang punto mo, Rosario. Nakakabilid na. Pero alam mo naman ang mga patakaran natin. May proseso ang pagtanggap ng estudyante at tingnan mo naman siya. Saan siya kukuha ng pambayad? Hindi pera ang uusapan natin dito. Francisco. Edukasyon. Iit ni na ang Rosario. Hindi ba tungkulin nating hubugin ang isipan ng bawat batang may potensyal, anuman ang estado nila sa buhay? Pero paano ang mga magulang? Ang board members, alam mo kung gaano sila ka-artikular. Lalo na si Mrs. Victoria ang ina ni Leo. Magrereklamo yon kapag nakita niyang may batang ganito sa paaralan. Katuliran ng punong guro ang boses ay bumaba na tila natatakot. Kaya ba nating talikuran ang isang henyo
dahil lang sa takot sa reklamo ng isang mayaman na magulang. Hamon ni Maang Rosario ang kanyang boses ay tumaas na may bahid ng galit. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Si Enzo ay nakatayo lang sa gilid pinapanood ang dalawang matanda na nagtatalo dahil sa kanya. Pakiramdam niya ay lalong lumiliit. Sa huli, bumuntong hininga si Mr. Francisco tila sumusuko. Sige, ganito na lang. Igyan natin siya ng pagkakataon. Isang linggong pagsubok. Trial. Basis. Walang bayad. Titingnan natin kung kaya niyang makasabay. Pero Rosario, ikaw ang mananagot sa kanya. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Maang Rosario. Walang problema, Francisco. Maraming salamat. Nang lumabas sila ng opisina, lumuhod si Maang Rosario upang magpagtay sila ni Enzo. Narinig mo yun, Enzo? Magsisimula ka na sa pag-aaral bukas sa klasiko. Hindi makapaniwala si Enzo. Ang mga salita ay tila hangin lamang na dumaan sa kanyang tainga. Siya dito, sa loob ng pader, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Di talaga po, ma'am. O Enzo, talaga nakangiting, sagot ng guro. Kinabukasan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pumasok si Enzo sa gate ng Maharlika International School. Hindi bilang isang tagapakinig sa labas, kundi bilang isang mag-aaral. Suot niya ang isang lumang uniforme na ibinigay sa kanya ni Maang Rosario. Medyo maluwag, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang danit sa buong mundo. Habang naglalakad siya sa pasilyo, hindi niya mapigilang mamangha. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin niya ang kanyang sarili. Ang amoy ay hindi katulad ng amoy ng basura at estero. Ito ay amoy ng floor, wax, papel, at pabango. Ang pangarap na dati ay nasa kabilang panig lang ng pader. Ngayon ay abot kamay na niya. Pumasok siya sa silid-aralan at pinaupo siya ni Maang Rosario sa isang bakanting silya sa likuran. Umupo siya at ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa kinis ng kahoy na desk. Ngunit ang kanyang sandali ng purong kaligayahan ay biglang naputol. Mula sa unang hilera, naramdaman niya ang isang paris ng matang nakatitig sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si Leo, ang batang mayabang na nakita niyang sumimangot kahapon. Ang mga mata ni Leo ay nanlilisik tila mga punyal na tumutusok sa kanya. Isang titig na puno ng paghamak at galit. Isang titig na nagsasabing, hindi ka nababagay dito. Napalunok si Enzo. Sa sandaling yon, naunawaan niya ang pagpasok sa loob ng pader at simula pa lamang pala. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Ang suot niyang uniforme ay amoy aparador. Hindi amoy araw na tulad ng dati niyang damit. Maluwag ito sa kanyang balikat at ang laylayan ng pantalon ay nakatupi ng 2 beses. Habang nakaupo si Enzo sa pinakalikurang silya, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na naligaw sa ibang planeta. Ang sahig ay napakakintab. Ang mga bintana ay malalaki at maninglat ang hangin ay amoy papel at pangbura. Nalulunod siya sa kalinisa at kaayusan ng lugar. At hindi lang ang lugar ang nagpaparamdam sa kanya na iba siya. Ang mga mata ng kanyang mga kaklase ay tila mga laser na nakatutok sa kanya. Bawat galaw niya mula sa pag-aayos ng kanyang lumang bag hanggang sa pagbuklat ng hiniram na libro ay kanilang sinusundan. Naririnig niya ang mga bulungan para mga bubuyog sa kanyang tainga. Tingnan niyo siya, iyong bata, sa labas, kahapon.
Bakit siya nandito? Hindi naman siya mayaman. Kadiri, baka may dala siyang sakit. Si Enzo ay nagkunwaring walang naririnig. Ibinaba niya ang kanyang tingin at itinuon ang lahat ng atensyon sa librong nasa kanyang harapan. Ngunit ang pinakamatulis na salita ay nagmula sa unahan. Hoy basurero, ang boses ay kay Leo. Hindi ito pasigaw, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng lahat sa paligid nila. Ilang kaklase ang nagtawanan ng mahina. Hindi lumingon si Enzo. Patuloy siyang nagbasa, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa libro, ang mga buko niya ay namumuti. Nagsimula ang klase ni Maang Rosario. Ang kanyang presensya ay nagdala ng katahimikan sa silid. Ngunit kahit na nakikinig si Enzo sa aralin tungkol sa kalakalang galon, ramdam pa rin niya ang mga mapanuring tingin sa kanyang likod. Sino ang makapagsasabit sa akin kung ano ang isa sa mga hindi gaanong kilalang epekto ng kalakalang galyon sa ekonomiya ng Pilipinas? Bukod sa pagpapayaman ang mga Espanyol. Tanong ni Maang Rosario. Ilang estudyante ang nagtaas ng kamay. Nagbigay ng mga sagot na halatang galing sa textbook. Nagkaroon po ng pagpapalitan ng kultura. Sabi ng isa, nagdala po ito ng mga bagong produkto. Sabi ng isa pa, tama ang mga yan. Sabi ni Maang Rosario. Pero mayan pang mas malalim na epekto. Isang bagay na nakaapekto sa ating mga ninuno sa kanayunan, isang katahimikan ang muling bumalot sa klase. Maging si Leo na laging mayabang ay walang masabi. Sa kanyang kinaupuan, alam ni Enzo ang sagot. Nabasa niya ito sa isang lumang libro ng kasaysayan. Isang librong mas detayado kaysa sa mga makintab na aklat ng kanyang mga kaklase. Away muli ang kanyang isipan. Huwag kang sumagot. Iinitan ka lang nila. Ngunit mas malakas ang tawag ng kaalaman, dahan, at aalangan, itinaas niya ang kanyang kamay. Lahat ng mata ay muling napuntas sa kanya. Maging si Maang Rosario ay bahagyang nagulat. Sige, Ino. Tumayo si Enzo, ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanininig. Dahil po sa kalakalang galyon. Panimula niya, ang boses ay halos pabulungi. Napabayaan po ng gobyernong Espanyol ang agrikultura at pag-unlad sa mga probinsya. Lahat po ng pundo atensyon ay napunta sa Maynila at sa mga barko. Dahil dito, maraming magsasaka ang lalong naghirap. Habang nagsasalita, unti-unting nawala ang kanyang kaba. Ang mga salita ay dumaloy ng may katiyakan. Nang matapos siya, isang sandali ng pagkamangha ang bumalot sa klase. Ang kanyang sagot ay may bigat at lalim na hindi nila narinig mula sa isa't isa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Maang Rosario. Magaling. Napakadaling, Enzo. Iyan mismo ang sagot na hinahanap ko. Ang papuri ay parang musika sa tainga ni Enzo. Ngunit para kay Leo, ito ay parang lason. Ang mukha niya ay tila binuhusan ng suka. Hindi niya matanggap na ang isang basurero ay mas magaling kaysa sa kanya. Sa harap pa ng buong klase, ang inggit sa kanyang puso ay naging purong galit. Tumating ang oras ng pananghalian, inilabas ang mga estudyante ang kanilang makukulay at mamahaling lunchbox na puno ng masasarap na pagkain. Si Enzo naman ay dahang inilabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na supot na papel. Sa loob, naroon ang kanyang tanghalian, isang pirasong tinapay na may palamang margarine at isang saging. Ito ang itinabi sa kanya ng kanyang ina
mula sa rasyon na nakuha nila kahapon. Umusog siya sa isang sulok ng silid upang kumain ng tahimik. Ngunit hindi siya tinantanan ni Leo. Kasama ang dalawa niyang kaibigan. Lumapit sila sa pwesto ni Enzo dala ang kanilang mga inumin. Wow, ang sarap naman ng pagkain mo, sarkastikong sabi ni Leo. Tinitingnan ng tinapay ni Enzo na may pagkasuklan. Pagkain ba yan o tira? Tira? Nagtawanan ng kanyang mga kaibigan. Hindi kumibo si Enzo. Akma. Nanyang isusubo ang tinapay, biglang sinasadyang tisod si Leo. Splash! Ang laman ng baso ni Leo, isang malagkit na orange shoes ay bumuhos lahat sa pagkain ni Enzo at sa kanyang uniform. Ang tinapay ay agad lumambot at naging parang basahan. Sorry, sabi ni Leo, ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay hindi may kakahila. Hindi ko sinasadya. Ang dulas, pala, ng sahig. Tanigas si Enzo sa kanyang kinauupuan. Nakatitig lang siya sa kanyang sirang pagkain. Akiramdam niya lahat ng dugo sa kanyang katawan ay umakyat sa kanyang mukha. Isang mainit na kahihiyan ang gumapang sa buo niyang pagkatao. Ito ang kanyang unang tunay na pagkain para sa araw na yon, at ngayon ay naging basura na rin ito. Wala siyang nagawa, kundi tumungo, ayaw ipakita ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tingnan mo ang ginawa mo, Leo. Saway ng isang kaklaseng babae mula sa malayo. Aksidente nga ba? Mayabang na sagot ni Leo at pagkatapos ay bumulong sa kanyang mga kaibigan. Agay lang yan sa kanya. Basura para sa basurero. Ngunit hindi nila alam, sa siwang ng pinto ng silidin-aralan, may isang pares ng matang nakamasid sa buong pangyayari. Si Maang Rosario na akmang babalik para kunin ang kanyang naiwang libro ay nakita ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang gilid. Ang kanyang malamanay na mukha ay biglang tumigas. Hindi galit ang makikita dito, kundi isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Isang nagbabagang determinasyon. Hindi pa man umuhupa, ang mga bulungan sa silid-aralan ng katahimikan ay tila kutsilyong humihiwa sa hangin nang pumasok si Maang Rosario. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at deliberado. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na upang manahimik ang lahat. Tumigil siya sa tabi ng kinauupuan ni Leo. Hindi niya tiningnan ng natapong pagkain o ang basang uniforme ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Leo. Leo, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lamig na tila yelo. Nag-angat ng tingin si Leo. Sinusubukang magpakita ng tapang. Akit Maang. Kumuha ka ng basahan sa kabinet. Utos ni Maang Rosario. At linisin mo ang kalat na ginawa mo. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Leo. Pero Maang, aksidente lang po yun. Natisod po ako. Hindi ko tinanong kung paano nangyari. Sagot ng guro, hindi nagbabago ang tono. Ang sabi ko, linisin mo. Walang naglakas loob na magsalita. Ang mga kaklase nila na kanina lang ay nagtatawanan ay nakayuko na ngayon sa kanilang mga desk. Alam nilang kapag ganito na ang boses ni Maang Rosario, wala nang lugar para sa palusot. Mabigat ang mga paang tumayo si Leo at kumuha ng basahan. Habang pinupunasan niya ang malagkit na sahig sa paa ni Enzo ang kahihiyan. Sa kanyang mukha ay kitang-kita
Hindi pa tayo tapos. Dagdag ni Ma ang Rosario nang matapos si Leo. Umarap ka kay Enzo at humingi ka ng tawad. Ito na ang pinakamatinding dagok para kay Leo. Ang paglilinis ay isang bagay, ngunit ang paghingi ng tawad sa isang basurero sa harap ng lahat ay isang ganap na pagkalalo. Maang naman, ngayon din Leo. Maring sabi ng guro, nagtagis ang mga bagang ni Leo. Umarap siya kay Enzo, na nanatiling nakatungo. Sorry, pabulong niyang sabi, puno ng pagkasuklam ang bawat letra. Pagkatapos, ay mabilis siyang bumalik sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam ni Enzo na ang sorry na iyon ay hindi pagsisisi, kundi isang banta. Pagka-uwi ni Leo sa kanilang mansyon, dala niya ang galit na iyon. Isinara niya ng malakas ang pinto at ibinato ang kanyang mamahaling bag sa hid. Anong problema mo, anak? Tanong ng isang boses mula sa sala. Ito si Mrs. Victoria, ang kanyang ina, na nakaupo sa isang antigong sofa habang nagbabasa ng isang magasin. Siya ay isang babaeng may matapang na itsura. Laging maayos ang pananamit at alha. Ipinahiya ako ni Ma ang Rosario sa klase Ma. Sumong ni Leo, ang boses ay nanginginig sa galit. Ikinuwento niya ang nangyari, ngunit sa kanyang bersyon siya ang biktimang. Ang basurero, raw, ang nagsimula. At siya ay pinag-initan lamang ng guro. Agad na iba ang anyo ni Mrs. Victoria. Ang kanyang perpektong kilay ay nagsalubong. Isang hamak na pulubi ang dahilan ng pagkapahiya ng anak ko at pinaboran pa ng gurong yon. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi katanggap. Anggap ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinipa ang numero ng eskwelahan. Hello, ay connect mo ako kay Mr. Francisco. Sabihin mo si Mrs. Victoria ang tumatawag. Pittsburgh. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa Maharlika International School, nanatili si Enzo sa silid-aralan. Kahit tapos na ang nilapitan siya ni Ma ang Rosario. Pasensya ka na sa nangyari kanina, Enzo. Sabi niya. Okay lang po, Ma. Sanay na po ako. Mahinang sagot ng bata. Ngunit hindi nito maitago ang lungkot sa kanyang boses. Hindi dapat. Okay lang. Sabi ni Ma ang Rosario. Manatili ka muna. Tuturuan kita ng ilang karagdagang leksyon. At iyon ang naging simula ng kanilang bagong ritual. Araw pagkatapos ng klase, nananatili si Enzo at tinuturuan siya ni Maang Rosario. Tinutulungan niya ito sa mga araling nahihirapan nito at binibigyan ng mga librong higit pa sa kanilang curriculum. Sa mga sandaling iyon, nakikita ni Maang Rosario ang kinang sa mga mata ni Eno. Isang uhaw sa kaalaman na nagpapaalala sa kanya kung bakit niya pinili ang propesyong ito. Tandaan mo, Enzo, sabi niya isang hapon. Wala sa danit o sa yaman ang tunay na halaga ng isang tao. Nasa isip at puso yan, at ang isip mo napakayaman. Ngunit kinabukasan, isang mensahe ang dumating para kay Ma ang Rosario. Pinapatawag po kayo ni Mr. Francisco sa kanyang opisina. Alam na niya kung tungkol saan ito. Pagpasok niya sa opisina ng punong guro, nakita niya si Mr. Francisco na hindi mapakali sa kanyang swivel chair. Pawisan ang kanyang noo at hindi siya makatingin ng diretso sa mata. Maupo ka, Rosario. Sabi niya iniiwasan ng tingin. Ano ang problema, Francisco?
Dilesahang tanong ni Ma ang Rosario. At tubili ang punong guro. Tumawag sa akin si Mrs. Victoria kahapon. Nagrereklamo siya. Ang anak daw niya ay istorbo ng bagong estudyante mo, si Enzo. Tanong ni Ma ang Rosario, kahit alam na niya ang sagot. Ang anak niya ang nanakit kay Enzo. Ako mismo ang nakakita. Alam ko. Mabilis na sabi ni Sir Francesco, iwinawagayway ang kanyang kamay. Pero alam mo naman si Mrs. Victoria, malaki ang impluwensya niya sa board. Ang sinasabi lang niya ay baka raw, hindi akma ang ating paaralan para sa isang batang katulad ni Eno. Aka mas mabuti kung bawasan mo ang espesyal na atensyon na ibinibigay mo sa kanya. Alam mo na para maiwasan ng gulo. Tumayo si Maang Rosario. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding dismaya. Francisco, sabi niya ang bawat salita ay may bigat ng bakal. Nang tanggapin ko ang batang yon, nangako akong poprotektahan ko siya. Kung ang ibig sabihin ng pag-iwas sa gulo ay ang pagtalikod sa isang batang ang tanging kasalanan may ang pagnanais na matuto. Kung gayon, mas pipiliin ko ang gulo. Natigilan si Mr. Francesco. Hindi ako iiwas, Francesco. At lalong hindi ko pababayaan ang batang yon. Pagpapatuloy niya ang kanyang boses ay puno ng hindi matitinag na determinasyon. Habang narito ako sa paaralang ito, poprotektahan ko si Enzo sa abot ng aking makakaya. Kahit na ang ibig sabihin niyan ay ang pagharap sa buong board of directors o kahit pa kay Mrs. Victoria mismo. Pagkasabi noon, tumalikod na si Maang Rosario at naglakad palabas ng opisina. Iniwan si Mr. Francisco na natulala at walang masabi. Ang linya ay malinaw nang naguhit sa buhangin. Ang digmaan ay hindi na lang sa pagitan ng mga bata. Ito ay digmaan na rin ng mga prinsipyo at si Maang Rosario ang tagapagtanggol ay handa ng lumaban. Ang umagang iyon ay nagsimula ng may kakaibang bigat sa hangin. Sa pasilyo ng Maharlika International School, ang karaniwang masayang hiyawan ng mga bata ay tila napalitan ng isang mahinang bulungan. Isang presensya ang paparating at lahat ay nakakaramdam nito. Ang matinis at ritmikong tunog ng mamahaling takong na humahampas sa makintab na sahig ay nauna kaysa sa kanya. Pagkatapos ay ang alo ng mamahaling pabango na tila uutos sa hangin na tumabi. At sa wakas si Mrs. Victoria, nakasuot ng isang kulay dugong bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. At ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Hindi siya lumingon sa kaliwa o sa kanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa iisang destinasyon, ang opisina, ang punong guro. Sa loob ng opisina, kasalukuyang kinakausap ni Mr. Francesco si Maang Rosario. Rosario, pakiusap. Intindihin mo ang posisyon ko. Pakiusap ng punong guro, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Kahit na malakas ang aircon, kailangan nating maging praktikal. Si Mrs. Victoria ay hindi lang basa. Isang magulang. Isa siyang bully, Francesco, at ginagamit niya ang kanyang pera para makuha ang gusto niya. Kalmadong sagot ni Maang Rosario, na nakaupo ng tuwid sa silya sa tapat ng mesa. At hindi ako papayag na isang bata ang maging biktima ng kanyang pagiging bully. Hindi na natapos ang kanilang pag-uusap. Ang pinto ay bumukas ng malakas, hindi katok, kundi isang marahas na tulak. Pumasok si Mrs. Victoria na parang isang bagyo. Francesco,
Bulyaw niya hindi man lang pinansin si Ma'am Rosario. Ano ang ginagawa mo tungkol sa problemang idinulot ng babaeng ito sa paaralan natin? Napatayo si Mr. Francisco na parang napaso. Siris, Victoria, please kumalma ka. Usapan natin ito ng maayos. Walang dapat gusapan. Sigaw ni Mrs. Victoria. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa apat na sulok ng silid. Itinuro niya si Ma'am Rosario dahil sa pagbibigay pabo ng gurong ito sa isang batang kalye. Ang anak ko ngayon ang napapahiya. Ang paaralang ito ay may reputasyon. Nagbabayad kami ng malaki para sa dekalidad na edukasyon at ligtas ng kapaligiran, hindi para makihalubilo ang aming mga anak sa mga pulubi. Ang bawat salita ay parang latigong humahampas. Si Enzo ay hindi lang isang bata. Siya ay isang problema, isang pulubi. Victoria, mahinahong. Sabi ni Ma'am Rosario, tumatayo na rin. Ang anak mo ang nagsimula ng gulo, at si Enzo ay hindi problema. Isa siyang estudyante ng paaralang ito. Umarap sa kanya, si Mrs. Victoria, ang mga mata ay nanlilisik. Huwag mo akong kausapin na parang kapantay mo ako, isa ka lang empleyado. At dahil sa kapabayaan mo, nasa panganib ang kapakanan ng anak ko. Anong panganib ang sinasabi mo? Hamon ni Ma'am Rosario. Ang katotohanan na may mas magaling kaysa sa kanya. Ang katotohanan na hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera ninyo. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw ni Mrs. Victoria, ang kanyang mukha ay namumulan na sadit. Muli siyang bumaling kay Mr. Francisco. Pamili ka, Francisco. Alisin mo ang batang iyan sa paaralang ito at tanggalin mo sa pwesto ang guwong ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong aalisin ko ang lahat ng donasyon ng pamilya ko. At hindi lang iyon, kukumbinsihin ko ang kalahati ng board na gawin din ang pareho. Tingnan natin kung paano tatakbo ang dekalidad na paaralan mo ng walang pondo. Ito na ang pinakamatinding banta. Ang sandata ng mayayaman pera na mutla si Mr. Francisco. Ang banta ay hindi biro, kaya itong gawin ni Mrs. Victoria, ngunit si Ma'am Rosario ay hindi na tinag. Sa halip, isang nakakagulat na katahimikan ang bumalot sa kanya. Tiningnan niya si Mrs. Victoria. Hindi na bilang isang kaaway, kundi bilang isang bagay na nakakaawa. Kaya pala, sabi ni Ma'am Rosario, ang kanyang boses ay mababa. Ngunit malinaw na tila mas malakas pa kaysa sa mga sigaw kanina. Ito pala talaga ang pinag-uusapan. Hindi kapakanan ng anak mo, kundi ang ego mo. Ang yaman at kapangyarihan ninyo. Naglakad siya palapit sa mesa ni Mr. Francisco. Mula sa kanyang dalang folder, may kinuha siyang mga papel. Pinag-uusapan mo ang reputasyon, Victoria. Pinag-uusapan mo ang kalidad. Anong niya? Pagkatapos, sa isang mabilis at malakas na galaw, inihagis niya ang mga papel sa ibabaw ng makintab na mesa. Plog. Ang tunog ay parang isang sampal. Napaurong si Mrs. Victoria sa gulat. Teto ang mga papeles ni Enzo. Alos isigaw na ni Ma'am Rosario, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang boses ay nanininig sa matuwid na galit. Tingnan mo, puro perpektong marka sa lahat ng pagsusulit. Mga sanaysay na sinulat niya na mas may lalin kaysa sa lahat ng isinumite ng anak mo sa buong taon. Ito ang batang gusto mong itapon sa labas. Isang henyo,
na ang tanging kasalanan ay ang ipanganak na mahirap. Nanlaki ang mga mata ni Mrs. Victoria sa mga papel na nakakalat sa mesa. Ngunit hindi niya talaga tinitingnan ang mga ito. Nakatingin siya sa aapoy na mga mata ni Maang Rosario. Ang paaralang ito ay hindi country club para sa mga mayaman. Victoria, ito ay isang institusyon para sa pag-aaral. At ang kaalaman ay walang kinikilalang yaman o uri sa lipunan. Ang batang tinatawag mong pulubi ay may mas maraming integridad at talino sa kanyang kalingkingan kaysa sa ipinakitang uugali ng anak mo. Umakbang si Maang Rosario, palapit sa kanya. Walang bakas ng takot. Nakakahiya ka, Victoria. Ikaw at ang mapagmataas mong pag-iisip. Kayo ang tunay na problema dito. Kayo ang sumisira sa tunay na diwa ng edukasyon. Sa unahang pagkakataon, walang masabi si Mrs. Victoria na tameme siya hindi sa argumento kundi sa purong tapang ng gurong nasa harapan niya. Ang kanyang galit ay napalitan ng matinding kahihiyan at pagtasuklam. Hindi siya nanalo. Inayos niya ang kanyang damit pilit na ibinabalik ang kanyang dignidad. Nagakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago lumabas, huminto siya at lumingon. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng paghihiganti. Magsisisi ka. Sabi niya, ang boses ay mahina. Ngunit puno ng lason, nakaturo kay ang Rosario. Ikaw at ang batang yon. At pagkatapos ay umalis siya. Iniwan ng isang nakabibing katahimikan sa kanyang pagalis. Naiwan si Mr. Francesco na nakatulala at namumutla, at si Maang Rosario, na nakatayo sa gitna ng opisina, ay humihinga ng malalim ang kanyang dibdib, ay umaalon dahil sa adrenaline. Ang laban ay tapos na sa ngayon, ngunit alam niya sa banta ni Mrs. Victoria na ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang pagkatalo ni Mrs. Victoria sa opisina, ang punong guro ay hindi na natiling lihim. Kumalat ito na parang apoy sa buong komunidad ng mayayamang magulang, at ang apoy na iyon ay bumalit upang pasuin si Leo. Talunan pala ang nanay mo, aasa ng isa niyang pinsan sa isang family dinner. Hindi kinaya ang isang public school teacher. Sa bahay, ang hangin ay mas malamig kaysa dati. Si Mrs. Victoria, na nasugatan ng pride, ay ibinuhos ang lahat ng kanyang pagkadismaya kay Leo. Anong kasing anak ka? Bakit ka nagpapatalo sa isang basurero? Sigaw niya, isang gabi nang makita ang mababang mata ni Leo. Sa pais kumpara sa perpektong score ni Ino. Ginagawa ko ang lahat para sa ipinagtatanggol kita, tapos ipapahiya mo lang ako ng ganito. Ang mga salitang yon ay tumusok ng malalim sa puso ni Leo. Ang inggit na nararamdaman niya para kay Enzo ay nahaluan na ngayon ng matinding pressure mula sa kanyang ina. Si Enzo ang dahilan ng lahat. Si Enzo ang sumisira sa kanyang buhay. Kailangan niyang gumanti. Kailangan niyang ipamukha kay Enzo kung saan ito lulugar. Ang perpektong pagkakataon ay dumating sa araw ng resulta ng kanilang quarterly exam sa mathematics ang asignaturang pinakapinagmamalaki ni Leo. Nang ibalik ni Maang Rosario ang mga test paper, isang nakabibing katahimikan ang bumalot sa klas. Isang estudyante ang nakakuha ng perpektong score. Isa lang. Congratulations, sabi ni Maang Rosario. Isang nangiti ng paghanga ang nasa kanyang labi, habang iniaabot ang papel. Enzo, ang pangalan ay parang bombang sumabog sa loob ng silid-aralan. Si Leo na nakakuha ng 72 ay napanganga.
Imposible siya, dapat ang pinakamagaling. Hindi isang pulo binanad, aaral lang dahil sa awa. Si Enzo ay hindi makapaniwala. Tinitigan niya ang numerong on na nakasulat sa pulang tinta sa itaas ng kanyang papel. Isang malawak at purong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ito ang patunay. Patunay na kaya niya. Dahil sa sobrang tuwa lumingon siya sa kanyang katabi. Isang tahimik na babaeng nagngangalang Bea, ang kaisa, isang kaklase, na hindi siya iniiwasan. Bea, tingnan mo, pabulong niyang sabi. Hindi maitago ang galak. Ngunit ang sandaling giyon ng tagumpay ay nakita ni Leo at iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang baso ng galit. Ang makita, ang naniti sa mukha ni Eno, isang nangiti ng isang taong hindi dapat, masaya ng isang taong hindi kabilang, ay isang bagay na hindi na niya kayang tiisin. Tumayo siya hawak ang isang baso ng malamig at malagkit na orange juice. Kasama ang dalawa niyang alipor. Naglakad sila papunta sa likuan. Ang kanilang mga ay tumabing sa desk ni Enzo. Wow! On, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay mapanukso. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon na mas nakakatakot. Ang galing mo naman, basurero. Nawala ang nangiti ni Ino. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang testaper. Nais itong protektahan. Alam mo. Pagpapatuloy ni Leo, dahang ikinakiling niyang hawak na baso, na ikasabihan kung ano ang basura. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang takbo ng oras. Nakita ni Enzo ang pagtagilid ng baso, ang pagbaba ng kulay kahit nalikido ang paglapit nito sa kanyang pinaghirapang papel. Dapat binubuhusan din ang basura. Splash! Ang malamig na orange juice ay bumuhos hindi lang sa papel, kundi pati na rin sa braso at uniforme ni Enzo. Ang pulang dinta ng isang daan ay kumalat at nanlabo na parang luhang dugo. Ang papel na kanina lang ay simbolo ng kanyang tagumpay ay basa na ngayon, malagkit at walang halaga. Oh, sorry, sabi ni Leo na may peking pagkagulat. Sabay ngisi. Ang dumi mo kasi kaya na dumihan din yung papel mo. Nagtawanan ang kanyang mga kasama. Ang buong klase ay nakatingin. Ang ilan ay gulat. Ang ilan ay natutuwa sa palabas. Para kay Enzo, ang tunog ng kanilang tawanan ay nawala. Ang nakikita lang niya ay ang kanyang basang papel, ang kanyang pagsusunog ng kilay gabi sa liwanag ng geseda. Ang pagditiis niya sa gutom, para lang makapag-aral. Ang pangakoy niya sa kanyang ina. Lahat ng iyon ay binaliwala sa isang buhos lang ng Diyos. Isang baga lang pumutok sa loob niya. Ang lahat ng sakit, lahat ng aapi, lahat ng kahihiyan na kanyang tiniis. Sa loob ng maraming araw lahat ay sumabob. Sa isang iglap, nawala ang takot. Nawala ang pagtitimpi. Ang pumalit ay purong aalab na galit. Sa isang galaw na hindi inaasangan ng lahat, lalo na ni Leo, tumayo si Enzo ng buong bilis. Ang kanyang upuan ay tumumba sa likuran niya. Hindi siya nagsalita. Hindi siya sumilaw. Buong lakas niyang itinulak si Leo sa dibdib. Tiwog! Ang puwersa ay hindi inaasahan ni Leo. Nawalan siya ng balanse, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa gulat at siya ay bumagsak ng malakas sa sahig. Ang kanyang baso ay tumilapon at nabasag. Sigaw ni Leo, mas dahil sa gulat kaysa sa sakit. Natahimik ang buong klase. Lahat
ay napanganga. Ang tahimik laging nakayukong si Enzo, ang basurero ay nanlaban. Nakatayo si Enzo sa ibabaw ni Leo. Ang kanyang maliit na dibdib ay mabilis na umaalon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang biktima. Mukha siyang isang mandirigma. At sa mismong sandaling iyon, ang pinto ay bumukas. Pumasok si ang Rosario. Natigilan siya sa kanyang nakita si Leo na nakaupo sa sahig sa gitna ng nabasag na salamin, at si Enzo na nakatayo nanginginig sa galit. Ang ebidensya ng krimen, ang basang test paper, ay nasa desk pa rin. Ang eksena ay nagsasalita para sa kanyang sarili. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Ang digmaan ay kumabot na sa isang bagong antas. Hindi na ito labanan ng salita, kundi ng pisikal na lakas. Ang malamig na sahig at matitigas na pader, ang opisina ng punong guro ay nagsilbing kulungan para kay Enzo at Leo. Pareho silang pinarusahan. Isang oras na detensyon pagkatapos ng class sa loob ng isang linggo. Sa papel ang parusa ay pantay. Ngunit sa puso ni Eno, ito ay isang malaking pagkatalo. Tinilagay siya sa parehong antas ng kanyang mga api. Ang kanyang pagtatanggol sa sarili ay itinuring na kasalanan. Ito ang formal na reklamo mula kay Mrs. Victoria, sabi ni Mr. Francisco habang inilalatag ang isang papel sa kanyang mesa, na tila ito ay isang ahas. Idudulog niya ito sa disciplinary committee. Nais niyang mapatalsik ka sa paaralan, Enzo. Ang salitang mapatalsik ay tumama kay Enzo na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang lahat ng kanyang pangarap ay biglang nagkaroon ng tanin. Pagkatapos ng detensyon, ang paglalakad ni Enzo, pawi, ay ang pinakamabigat sa lahat. Ang bawat hakbang sa maalikabok na daan, pabalik sa kanilang tahanan ay parang pagakbang papalayo sa kanyang mga pangarap. Ang amoy ng estero ay tila mas tumindi ang ingay ng mga iinuman sa kanto ay mas nakakairita. Ang mundong dati niyang tinatakasan ay ang mundong muling humihila sa kanya, pabalik. Pagdating niya sa kanilang barong, naroon ang kanyang inang si Maria. Naghihintay sa labas, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya agad ang pagbabago sa kanyang anak. Ang dating kislap sa mga mata nito ay napalitan ng isang blangkong pananaw. Ang balikat nito na dati puno ng asa ay nakayuko na sa bigat ng kabiguan. Anak, anong nangyari? Mahinang tanong ni Maria. Hindi sumagot si Enzo. Pumasok lang siya sa loob at umupo sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay basag at walang buhay. Ayoko na po, Nay. Napatigil sa pag-ubos si Maria. Anong sabi mo, anak? Ayoko na pong pumasok. Ulit ni Enzo, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumungos. Hindi po ako para doon. Kahit anong gawin ko. Basura pa rin ang tingin nila sa akin. Aralan ko po ng mabuti ang mga leksyon. Nakuha ko ang pinakamataas na marka, pero, sa huli, binuhusa lang nila ng juice. Sinira lang nila, at ako pa po ang pinarusahan. Ang bawat salita ay isang patak ng lason na lumalabas mula sa kanyang sistema. Pagod na po akong masaktan, Nay. Pagod na po akong patunayan ang sarili ko sa mga taong ayaw naman maniwala.
Siguro tama sila. Dito lang talaga ako bagay. Sa basura, ang huling mga salita ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Maria. Lumapit siya at niyakap ang kanyang anak. Hinahaplos sa ang likod nito habang ito ay umiyak ng tahimik. "Huwag mong sabihin yan, Enzo," sabi ni Maria. Ang kanyang sariling boses ay nanginginig. "Huwag na huwag mong sasabihin yan." Umiwalay siya at hinawakan ang mukha ng kanyang anak. Pinupunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang magaspang na hinlalaki. "Alam ko, anak. Alam kong masakit. Alam kong hindi patas ang mundo." Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may apoy ng pagmamahal. "Pero para kang perlas, Enzo, isang perlas na nasa gitna ng putik. Hindi dahil napapaligiran ka ng putik, ay magiging putik ka na rin." Umubo siya ng bahagya, bago nagpatulon. "Ang pader ng eskwelahan na yan, hindi yan ang tunay na hahadlang sa'yo. Ang tunay na hahadlang sa'yo ay kung maniniwala ka sa masasamang sinasabi nila. Kapag hinayaan mong pasukin ang mga salita nila, ang puso mo, doon ka palang nila tunay na matatalo." Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang anak. "Huwag kang susuko, anak. Hindi para sa kanila. Hindi para sa akin, kundi para sa pangarap mo. Ipakita mo sa kanila na ang isang basurero ay kayang kuminang ng higit pa sa kanilang lahat." Ang mga salita ng kanyang ina ay nagbigay ng kaunting init sa nalalamig niyang puso. Ngunit ang aalinlangan ay naroon pa rin. Kinabukasan, hindi pumasok si Enzo. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam. Inugol niya ang buong araw sa loob ng kanilang barong nakatitig lang sa mga bitak sa kanilang dingding na karton. Hapon na yon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang figurang tila hindi nababagay sa magulo at masikip nilang eskinita. Si Maang Rosario. Maingat siyang naglakad sa mga putikang daanan, hindi inalintana ang mga mapanuring tingin ng mga kapitbahay. Natagpuan niya ang dampan ni Enzo. Nagulat si Maria at Enzo sa kanyang pagdating. "Am Rosario, magandang hapon po, Aling Maria." Sabi ng guro, isang maliit, ngunit pagod na nangiti ang nasa kanyang mga labi. "Napansin kong wala ka sa klase kanina." Walang naisagot si Enzo. Ipinaghanda siya ni Maria ng isang bangkito. Umupo si Maang Rosario at tiningnan ng paligid ang kahirapan, ang kakulangan, ngunit pati na rin ang kalinisan at kaayusan sa loob ng kanilang munting tahan. "Alam mo, Enzo," panimula ni Maang Rosario. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. "Nang una kitang makita sa labas ng pader, may nakita ako sa iyo na matagal ko nakita sa ibang bata. Gutom ka sa kaalaman." Huminga siya ng malalim. "Lumaki rin ako sa isang lugar na katulad nito sa Tondo. Namamasukan bilang labandera ang nanay ko para lang makapag-aral ako. Araw pumapasok akong may butas ang sapato at gutom ang tiyan. Naranasan ko ring kutyain. Naranasan ko ring itulak. Naranasan ko rin isipin na marahil hindi talaga para sa akin ang pag-aaral." Nanlaki ang mga mata ni Eno. Ang kanyang guro, ang kanyang tagapagtanggol, ay katulad niya pala. Pero isang araw, pagpapatuloy ni Maang Rosario, sinabi sa akin ng nanay ko, "Ang edukasyon ang magiging hagdan mo. Hindi ito basta hagdan para umakyat sa mas magandang bahay o magkaroon ng mas masarap na pagkain. Ito ang hagdan para makaahon ka sa putik ng panghuhusga ng ibang tao. At sa bawat baitang na inaakyat mo, mas lumilinaw ang pananaw mo
at mas lumiliit ang mga taong dating tumitingin sa ng mababa. Hinawakan niya ang kamay ni Enzo. Ang edukasyon, Enzo, ang naging hagdan ko, at yun din lang magiging hagdan mo. Huwag mong hayaang sirain ni numan ang mga baitang na inaakyat mo na. Ang kwento ni Ma, ang rosaryo, ay higit pa sa isang payo. Ito ay isang testamento, isang patunay na posible. Ang bigat sa dibdib ni Enzo ay unting gumaan. Ang pagdududa ay napalitan ng isang bagong liwanag. Hindi na siya iisa sa labang ito. Nang gabing iyon alis ni Maang Rosario, inilabas ni Enzo ang kanyang mga libro. Sa liwanag ng gasera, nagsimula siyang magbasa muli, ngunit may nagbago na sa kanya. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay mas matindi kaysa dati. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan, isang bagong layunin. Hindi na sapat ang matataas na marka. Kailangan niya ng isang entablado kung saan maririnig ng lahat ang kanyang boses, hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa respeto. Ang taunang seremonya sa pagtatapos ng class. Ang parangal para sa pinakamahusay na talumpati. Pabalik siya sa paaralan, ngunit hindi na para magtiis. Pabalik siya para lumaban. At sa pagkakataong ito, sa entablado niya sila tatalunin. Ang pagbabalik ni Eno sa paaralan ay ibang-iba sa kanyang unang araw. Ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang tahimik ngunit matatag na determinasyon. Hindi na niya iniiwasan ang tingin ng kanyang mga kaklase. Sa halip, tinititigan niya sila, pabalik hindi ng mayabang kundi ng may katiyakan. Ang kanyang paglakad ay mas may bigat, ang kanyang balikat ay mas tuwid. May dala siyang isang bagong sandata, isang malinaw na layunin. Pagpasok niya sa silid-aralan, ang mga bulungan ay naroon pa rin, ngunit parang humina na ang mga ito. Ang tingin ni Leo ay kasing tulis pa rin ng dati. Ngunit may halong pagtataka. Hindi niya inaasahan na babalik pa ang basurero matapos ang nangyari. Pagkatapos ng class, sa kanilang karaniwang sesyon, ibinahagi ni Enzo ang kanyang plano kay Maam Rosario. Gusto ko pong sumali sa patinpalak sa pagtatalong ni Maam. Sabi niya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Isang ngangiti ng pag-aproba ang sumilay sa labi ni Maang Rosario. Ito ang hinihintay niya. Magandang ideya yan, Enzo. Ito na ang pagkakataon mong iparinig ang boses mo sa paraang hindi kanila maaring baliwalain. Sa sumunod na mga araw, ang buhay ni Enzo ay umikot sa paghahanda. Sa umaga, sa gitna ng paghahalongkat sa tambakan, ang kanyang isipan ay nag-iipon ng mga ideya. Ang mga itinapong bagay sa paligid niya ay nagiging mga metapora, ang mga basag na salamin ay mga sirang pangarap. Ang mga gusot na papel ay mga kwentong hindi na isulat ang matataas na bundok ng basura, ay mga hadlang na kailangang akyatin sa gabi sa liwanag ng desara. Isinusulat niya ang mga ideyang ito sa mga papel na bigay ni Maam Rosario. Ang bawat salita ay pinag-isipan. Bawat pangungusap ay pinakinis. Hindi siya nagsusulat para manalo. Nagsusulat siya para magpahayag. Ano ang magiging paksa mo? Tanong ni Maam Rosario hapon. Ang mga pader po, sagot ni Enzo. Ang mga pader. Opo. Ang pader ng eskwelahan na dati kong tinitingnan mula sa labas. Pero hindi lang po iyon. May mga pader din po na hindi nakikita. Pader sa pagitan ng mayaman at mahirap. Pader sa pagitan ng panghuhusga at pag-unawa. Pader sa loob ng puso natin na humahadlang sa ating mga pangarap.
Napahanga si Maam Rosario sa lalim ng pag-iisip ng bata. Tinulungan niya itong ayusin ang kanyang mga ideya hindi para baguhin ang mensahe, kundi para mas lalo itong lumitaw. Huwag kang gagamit ng mga salitang mahirap, intindihin, Enzo. Gumamit ka ng mga salitang galing sa puso mo. Ang pinakamabisang talumpati ay hindi yung pinakamatalino, kundi yung pinakatotoo. Samantala, sa mansyon ni Leo ang paghahanda ay ibang-iba. Ito ang draft ng talumpati mo, sabi ni Mrs. Victoria, iniaabot sa anak ang isang folder. Ipinasulat ko ito sa isang professional na speechwriter. Tungkol ito sa leadership and excellence. Kabisaduhin mo ang bawat salita. Tiningnan ni Leo ang mga papel. Ang mga salita ay magaganda at matatalino, ngunit walang kaluluwa. Para siyang nagbabasa ng isang corporate broker. Makaya ko namang magsulat ng sarili ko. Mahinang sabi ni Leo. Para saan pa sagot ng kanyang ina, hindi man lang angat ng tingin mula sa kanyang laptop para mapahiya na naman. Ito ang sigurado. Pastagalingan mo ang pagbigkas. Ang mahalaga ay ang itsura, ang dating. Ihal si Luke, ang sunlight pa winner. Para kay Mrs. Victoria, ang patimpalak ay hindi tungkol sa mensahe. Ito ay isa na namang laban para sa prestiyo at hindi siya papayag na matalo ulit. Tumating ang araw ng preliminary round. Isang panel ng mga guro kabilang si Mr. Francesco ng nagsilbing hurado. Maraming sumali, lahat ay nagpakitang gilas. Nang tawagin si Leo, tumayo siya ng may kumpiyansa at binigtigkas ang kanyang talumpati ng walang mali na para bang isang aktor sa entablado. Umanga ang mga guro sa kanyang husay sa pagsasalita ng si Enzo, na ang tinawag isang bulungan ng kumalat sa silid. Hindi siya nagpatinag. Tumayo siya sa harap, hindi tumingin sa mga hurado, kundi sa isang malayong punto na para bang kinakausap niya ang buong mundo. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay hindi kasing kinis ng kay Leo. Ngunit meron itong bigat at katotohanan. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang batang nakaupo sa labas ang isang pader. Nakikinig sa mga aralin na parang musika. Hindi niya sinabi na siya yon. Ngunit lahat ng nasa silid ay alam. Nagsalita siya tungkol sa mga pader na naghihiwala sa mga tao at kung paano ang kaalaman at unawa ang tanging kayang magpabagsak sa mga ito. Nang matapos siya, isang sandali ng ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Walang pumalakpak agad. Lahat ay tila iisip, dinadama ang bawat salitang kanilang narinig. Maging si Mr. Francesco ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay bagyang namumugto. Ang talumpati ni Enzo ay hindi isang piyesa para sa isang patimpalak. Ito ay isang piraso ng kanyang kaluluwa. Nang anunsyo ang mga pangalan ng dalawang maglalaban sa finals, walang nagulat. Leo at Eno, isang paghaharap sa entablado sa araw ng seremonya. Nang makarating ang balita kay Mrs. Victoria, hindi siya natuwa. Naramdaman niya ang panganib. Alam niyang ang talumpati ni Enzo, na puno ng emosyon, ay may kakayahang manalo sa puso ng mga manuno. Ang makintab at proponan na talumpati ni Leo ay maaring magmukhang mababaw kumpara rito. Hindi mahal, sabi niya sa kanyang sarili habang naglalakad. Lakad sa kanyang sala. Hindi ako papayag na isang kwento ng kahirapan ang manalulaban sa kwento ng tagumpay. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kinagabihan, kumawa siya ng isang tawag sa telepono. Kelo. Nais kong kausapin ang namamahala sa technical at sound system para sa seremonya sa Biyernes. Isang madilim na plano ang nabubuo sa isipan ni Mrs. Victoria.
Kung hindi niya kayang talunin ang mensahe ni Enzo, sisiguraduhin niyang hindi na ito maririnig ng kahit sino. Ang araw ng seremonya ay dumating na may dalang bigat at pananabik. Ang auditorium ng Maharlika International School ay napuno ng mga estudyante, magulang, at mga guro. Ang entablado ay pinalamutian ng mga bulaklak at makukulay na ilaw. Sa unang tingin ito ay isang masayang pagdiriwang. Ngunit para sa mga nakakaalam, ang hangin ay puno ng tensyon. Ito ang araw ng huling pagtutuos. Sa likod ng entablado, sa madilim na sulok ng backstage, magkaiba ang mundo ni na Enzo at Leo. Si Leo na nakasuot ng plansadong uniforme at bagong gupit ay paulit-ulit na binabasa ang kanyang mga kodigo. Sa tabi niya si Mrs. Victoria ay nagbibigay ng mga huling paalala. Huwag kang kakabahan. Tumingin ka sa mga hurado. Ngumiti ka. Ipakita mong ipinanganak ka para maging binuno. Well, ngunit sa kabila ng lahat, may bakas ng kaba sa mga mata ni Leo. Sa kabilang dulo, si Enzo ay nakatayo mag-isa. Nakatingin sa siwang ng kurtina. Nakikita niya ang dagat ng mga tao sa labas. Nakita niya ang kanyang inang si Maria, nakaupo sa ikatlong hilera. Suot ang pinakamaganda nitong besida. Ang mukha ay puno ng pag-asa. Sa tabi nito, nakaupo si Maang Rosario. Ang kanyang mukha ay kalmado. Nagbibigay sa kanya ng isang maliit na tango ng suporta. Ang kanilang presensya ay sapat na. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tangbol. Ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik. Handa na siya. Unang tinawag si Leo. Naglakad siya papunta sa gitna ng entablado na may kumpiyansa. Nagsimula siyang magsalita at ang bawat salita ay perpektong binigtas. Ang kanyang talumpati tungkol sa leadership and excellence ay hanga puno ng matatalinong sipi at malalakas na payad. Pumalakpak ng malakas ang mga manonood. Si Mrs. Victoria ay ngumiti ng may pagmamalaki. Ito ang kanyang anak, isang panalo. Pagkatapos ay tinawag ang pangalan ni Eno, isang mahinang bulungan ng kumalat sa auditorium. Ito ang batang naging sentro ng kontrobersya. Habang naglalakad siya patungo sa mikropono, ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Tumayo siya sa gitna ng entablado, sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw. Sandali siyang pumikit, huminga ng malalim, at pagkatapos ay nagsimula. Ang pangalan ko po ay Enzo. Panimula niya ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw. At ngayon, nais ko pong magkwento tungkol sa mga pader. Isinalaysay niya ang kanyang kwento. Hindi siya nag-akusa. Hindi siya nagreklamo. Simple lang niyang ipininta ang isang larawan gamit ang kanyang mga salita. Ang larawan ng isang batang uhaw sa kaalaman na pinaghihiwalay ng isang pader mula sa kanyang mga pangarap. Ang kanyang boses ay puno ng katotohanan. Bawat salita ay tumatagos sa puso ng mga nakikinig. Ang mga palakpak para kay Leo kanina ay napalitan ng isang malalim at matamang katahimikan. Maging ang mga magulang na dating mapanghusga ay hindi maialis ang kanilang tingin. Ang pinakamatibay na pagal sa mundo. Sabi niya ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas ay hindi gawa sa semento. Ito ay gawa sa takot sa pagdududa at sa panghuhusga. At ang tanging kayang magpabagsak sa mga pader na iyon ay sa pumamong.
At sa mismong sandaling iyon nang sasabihin na niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang mensahe. Isang malakas na feedback ang umalingaw sa mga speaker na sinundan ng isang biglaang katahimikan. Nawala ang tunog ng mikropono. Natigilan si Enzo. Sinubukan niyang magsalita ulit, ngunit wala nang lumalabas at tunog. Nagkatinginan ng mga tao. Sa backstage, isang technician na binigyan ng malaking halaga ni Mrs. Victoria ay ngumisi. Sa hanay ng mga manonood, isang tuso at tagumpay ng ngiti ang sumilay sa labi ni Mrs. Victoria. Tapos ang laro, isip niya, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Anong nangyari? Sayang naman. Sa entablado, nakatayo si Enzo na parang nawala ng sanata. Ito, na ba ang katapusan? Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa isang teknikal na problema, lang ba siya matatalo? Sa gitna ng pagkalito, isang boses ang pumunit sa mga bulungan. Si Leo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan sa gilid ng entablado at sumigaw, isang ngangisi ng tagumpay ang nasa kanyang mukha. Hala! Hina mo naman, Roy Basurero. Hala, ang hina mo naman. Napagod ka na ba, basurero? Ang iinsulto ay malakas at malinaw. Ang ilang kaibigan ni Leo ay nagtawanan. Ang salitang basurero ay umalingaw sa buong auditorium. Isang huling sampal sa mukha ni Enzo. Ngunit ang hindi inaasahan ni Leo o ni Mrs. Victoria ay ang nangyari pagkatapos. Ang iinsulto sa halip na tuluyang sumira kay Enzo ay tila nagsilbing gasolina sa isang apoy na malapit ng mamatay. Biglang angat ng tingin si Enzo. Nawala ang kanyang pagkalito. Ang pumalit ay isang aalab na apoy sa kanyang mga mata. Hindi na niya kailangan ng mikropono. Huminga siya nang napakalalim, inipon ang lahat ng lakas sa kanyang maliit na katawan at isinigaw ang kanyang mensahe. Ang tanging kayang magpabagsak sa mga pade na iyon ay ang pangunawa. Ang kanyang boses na walang tulong ng teknolohiya ay dalisay at malakas. Tumagos ito sa bawat sulok ng auditorium. Lahat ay natigilan. Hindi siya tumigil doon. Tumingin siya ng diretso kay Leo. Maaari mong tawagin akong basurero. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng dignidad. Dahil totoo, nagmula ako sa basura. Araw nakikita ko ang mga bagay na itinatapon ninyo. Mga sirang laruan, mga tirang pagkain at mga sirang pangarap. Pero natutunan ko sa basura na hindi lahat ng itinapon ay walang halaga. Minsan, kailangan lang ng isang taong makakakita ng potensyal dito. Naglakad siya palapit sa gilid ng entablado, mas malapit sa mga manonood. Maaari ninyong patayin ang mikropono. Sabi niya, ang kanyang boses ay umaalingaw na ngayon sa isang tahimik na bulwagan. Pero hindi ninyo kayang patayin ang katotohanan. At ang katotohanan ay lahat. Tayo ay may kakayahang magpabagsak ng mga pader. Lahat tayo ay may kakayahang maging mas mahusay. Nang matapos siya isang sandali, nang ganap, nakatahimikan ang bumalot sa lugar. Walang humihinya, at pagkatapos mula sa isang sulok isang tao, ang nagsimulang pumalakpak. Si ang rosaryo. Sumunod si Maria, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. At pagkatapos ay isa pa hanggang sa buong auditorium ay umugong sa isang dumadagundong na palakpakan. Hindi ito isang ordinaryong palakpak. Ito ay isang pagkilala, isang pagpapatunay. Ang mga tao
ay nakatayo na ngayon, nagbibigay sa kanya ng isang standing ovation. Si Mrs. Victoria ay nakaupo na. Parang naging bato, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Leo, sa entablado, ay namumutla, nalulunod, sa dagat ng palakpakan na hindi para sa kanya. Sa sandaling iyon, sa harap ng lahat, siya ang talunan. Si Enzo ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang tunog ng mga palakpak ay pumupuno sa kanyang tainga. Hindi siya ngumingiti, isang pakiramdam, ang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi niya kailangan na manalo sa patimpalak dahil sa araw na yon sa harap ng daan, na ang tao nagawa na niyang pabagsakin ang pinakamatibay na padel sa lahat. At ang kanyang boses, sa wakas, ay narinig ng buong mundo. Lang taon, sa isang iglap, ang panahon ay lumipas na parang isang mabilis na panaginip. Ang mataas na pader, ang Maharlika International School, ay naroon pa rin, ngunit ang pintura nito ay bago, at ang mga alambring tinik sa tuktok ay napalitan na ng mga gumagapang na halaman. Ang paaralan ay nagdiriwang ng kanyang ika-antamo anibersaryo, at ang paghahanda ay mas malaki at mas englani kaysa dati. Isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa harap ng malawak na gate ng paaralan. Ang gwardya na bago na at hindi nakakakilala sa kanya ay mabilis na binuksan ng pinto ng sasakyan mula sa loob. Isang lalaki ang lumabas. Matangkad, nakasuot ng isang formal na barong Tagalog at may isang nangiti sa kanyang labi na nagpapakita ng kapakumbabaan sa kabila ng kanyang tagumpay. Siya si Enzo. Hindi na siya ang payat at kuskusing bata na dating nakaupo sa labas ng pader. Siya na ngayon, sige. Lorenzo, Enzo Reyes ang kilalang social entrepreneur at tagapagtatag ng pundasyon ng pangarap. Isang organisasyong nagbibigay ang scholarship sa libong mahihirap, ngunit matatalinong bata sa buong bansa. Siya ang panauhing pandangal para sa anibersaryo ang paaralan. Ang dating basurero ay bumalik bilang isang bayani. Habang naglalakad siya sa mga pamilyat na pasilyo, bumalik ang lahat ng ala, ang takot, ang kahihiyan, ang galit, at ang tagumpay. Ngunit wala ng sakit, ang mga ala, ay mga peklat na ngayon, mga paalala ng mga laban na kanyang napagtagumpayan. Sa hardin, isang figura ang naghihintay sa kanya. Isang babaeng nakaupo sa isang wheelchair. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na at ang kanyang mga kamay ay marupok na. Ngunit ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay kasing kinang pa rin ng dati. Ma, ang rosaryo, sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng paggalang at pagmamahal. Mumiti ang matandang guro. Ang mga kunot sa gilid ng kanyang mga mata ay lalong lumalin. Sabi ko naman sa Enzo, isang araw babalik ka. Umupo si Enzo sa tabi niya. Hindi po ako makakarating dito kung hindi dahil sa inyo, Ma'am. Hindi, Enzo. Naging gabay lang ako. Ang iyong puso at isip ang nagdala sa iyo kung nasaan ka man na yon. Sagot ni Ma'am Rosario, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag pa rin. Ipinagmamalaki kita, anak. Ilang sandali pa isang lalaki ang lumapit sa kanila. Medyo tumaba na ito at ang dating kayabangan sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mahinahong anyo. Nenso. Pati nito, inilahad ang kanyang kamay. Siya si Leo. Atubili si Enzo ng isang segundo bago tinanggap ang kamay. Leo, kumusta ka na?
Maayos naman. Ako na ang namamahala sa negosyo ng pamilya. Sabi ni Leo, mayroong isang sandali ng awkward na katahimikan. Nakinig ako sa isa sa mga interview mo dati. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Naging padel din ako noon. Tumingin siya kay Enzo nang may tunay na pagsisisi. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang mga ginawa ko sa noon. Humihingi ako ng tawad, Enzo. Isang paumanhin na matagal ko nang dapat sinabi. Tinitigan ni Enzo ang lalaking dating naging kanyang pinakamalaking kaaway. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Tumango siya. Pinapatawad na kita, Leo. Matagal na. Ang pagpapatawad na yon ay parang isang huling kadena na nalagot mula sa nakaraan. Sa auditorium kung saan naganap ang pinakamalaking laban ng kanyang kabataan, tumayo si Enzo sa paraang entablaw. Ngunit ngayon, ang lahat ng tao ay naroon para pakinggan siya. Sa unang hilera nakaupo si Maang Rosario sa kanyang wheelchair. Sa tabi niya si Aling Maria na malusog na ngayon at maayos na ang pamumuhay dahil sa kanyang anak. Sa di kalayuan, nakatayo si Leo, tahimik na nanonood. Nang magsalita si Enzo, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan. Hindi niya ikinuwento ang kanyang sariling tagumpay. Sa halip, ikinuwento niya ang mga pangarap ng mga batang tinutulungan ng kanyang pundasyon. Mga batang katulad niya noon. Lang taon na ang nakalitas. Sabi niya, isang bata ang tumayo sa entabladong ito at nagsalita tungkol sa mga padel. Ngayong araw bumalik ako, hindi para magsalita patungkol sa mga pader na naghiwalay sa atin, kundi para magsalita tungkol sa mga tulay na maaari nating itayo. Tumingin siya sa mga estudyante sa harapan niya. Mga batang mayayaman, mga batang scholar ng kanyang pundasyon na ngayon ay magkakatabing nakaupo. Ang Maharlika International School ay nagbigay sa akin ang pagkakataon na nais kong ibalik ang pabor na yon. Pagpapatuloy niya, ipinapahayag ko po ngayon sa pakikipagtulungan sa pamunuan ng paaralan at sa pamilya ni Leo. Lumingon siya kay Leo na nagulat, ngunit tumango ang pagpapatayo ng tulay ng pangarap. Isang tunay na tulay na magkokonekta sa paaralang ito at sa komunidad sa labas. Isang tulay na hindi lang para daanan, kundi isang simbolo na ang edukasyon at oportunidad ay para sa lahat. Mayaman man o mahirap. Isang dumadagundong na palakpakan ang muling pumuno sa auditorium. Mas malakas pa kaysa sa natanggap niya noon. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Enzo sa labas. Tiningnan niya ang mataas na padel ng paaralan. Nandoon pa rin ito, isang pisikal na estruktura. Ngunit sa kanyang isipan, sa kanyang puso, at sa puso ng lahat ng nakarinig sa kanya, ang pader ay matagal nang gumuho. Mula sa malayo, nakita niya ang isang grupo ng mga bata mula sa komunidad, nakasilip sa siwang ng ngete. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangarap. Ngumiti si Enzo. Ang kwento niya ay nagtatapos na. Ngunit ang kanilang mga kwento ay ngayon palang magsisimula. At sa pagkakataong ito alam niyang hindi na nila kailangang sumigaw mula sa labas dahil ngayon meron ng isang tulay na naghihintay para sa kanila. Ang sikat ng araw ay tila nakikisaya sa pagdiriwang. Ang hangin ay puno ng tunog ng masayang musika mula sa isang maliit na banda at ang amoy, ang mga bulaklak na nakapalibot sa isang platapormang itinayo sa hangganan ng Maharlika International School at ang makipot na daan papasok sa komunidad.
Ito ang araw ng groundbreaking ceremony para sa tulay ng pangarap. Si Enzo, na nakatayo sa plataporma, ay tinitingnan ng mga taong nagtipon. Sa isang panig na roon, ang mga opisyal ng gobyerno, mga kasosyo, sa negosyo, at mga reporter na may dalang kamera, ang kanilang mga mamahaling damit ay kumikinang sa ilalim ng araw. Sa kabilang panig, naroon ang mga residente. Mula sa kanyang dating komunidad, ang kanilang mga mukha ay binaghalong asa at aalinlangan. Sa tabi niya ay si Leo, na may ngiti ng isang matagumpay na negosyante, at si Maam Rosario na nakaupo sa kanyang wheelchair, ang mga matay nagnining sa pagmamalaki. Isang karangalan na makasama kayo ngayon sa pagsisimula ng isang proyektong magbabago sa buhay ng marami. Panimula ng At ngayon, awagin natin ng taong nasa likod ng pangarap na ito. Enzo Reyes, isang masigabong palakpakan ang sumalubong kay Enzo, habang papalapit siya sa mikropono. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang pagbabago sa kapaligiran ang kanyang naramdaman. Ang mga bulungan sa hanay ng mga residente ay huminto. Ang mga tao ay nagbigay daan. Mula sa gitna ng karamihan, isang grupo ng mga residente. Ang dahang lumakad pa sulong. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nanggugulo. Ang kanilang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Sa kanilang harapan, isang matandang lalaki ang nangunguna. Ang kanyang mukha ay kulubot na dahil sa araw at panahon. Ang kanyang mga braso ay matipuno pa rin at ang kanyang mga mata ay may talim na. Tila kayang tumagos sa kaluluwa. Siya si Mang Dominador, ang hindi opisyal na pinuno ng kanilang komunidad. May dala silang mga plaar na gawa sa karton. Ang mga salita ay simple. Ngunit matalas lupa namin, hindi negosyo. Pulay para kaninaw. Ang musika ay huminto. Ang mga reporter ay mabilis na itinutok ang kanilang mga kamera sa bagong eksena. Si Enzo ay natigilan sa entablado. Ang kanyang inihandang talumpati ay biglang naging malangkwentang mga salita sa papel. Anong-anong ibig sabihin nito? Ulong ni Leo sa kanyang tabi. Ang nangiti ay nawala na sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Enzo. Pumaba siya sa plataporma. Hindi inalintana ang mga kamay na sumusubok na tigilan siya. Nilapitan niya ang grupo. Mang Dominador. Sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Para po sa atin ang tulay na ito. Para sa mga bata, para mas madali silang makapasok sa eskwela. Tiningnan siya ni Mang Dominador, hindi bilang ang batang Enzo na kilala niya, kundi bilang isang estranghero. At pagkatapos Enzo, sagot ng matanda, ang kanyang boses ay magaspang na parang papel de liha. Kapag nakatayo na ang tulay mo at maganda na ang daanan, ano, sa tingin mo ang susunod na mangyayari? Darating ang mga malalaking kumpanya na may dalang maleta ng pera. Ibili nila ang aming mga lupa sa presyong hindi namin matatanggihan at pagkatapos itatayo nila ang kanilang matataas na gusali. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang kamay. Itinuturo ang mga barong sa kanilang likuran. Saan kami pupulutin, Enzo? Sa ilalim ng bago at maganda mong tulay. Gagawin mong pulubi ang sarili mong mga kababayan sa ngalan ng pangarap. Ang mga salita ay tumama kay Enzo na parang mga bato. Hindi niya ito naisip. Sa kanyang edil ng mundo ang tulay ay isang purong simbolo ng
asa. Hindi niya nakita na para sa iba ito ay isang banta. Kinagabihan, sa isang mabilisang pulong na ipinatawag sa basketball court ng komunidad, sinubukan ni Enzo na ipaliwanag ang kanyang panig. Nagdala siya ng laptop at projector. Ipinakita niya ang mga blueprint, ang mga budget, ang mga benepisyo. Tingnan ninyo. Sabi niya itinuturo ang isang graph. Tataas ang halaga ng lupa ninyo. Yayaman kayo. Ngunit ang kanyang mga salita ay lalo lang nagpatibay sa takot ng mga tao. Sa gitna ng kanyang presentasyon, tumayo si Mang Dominador. Hindi siya tumingin sa screen. Tumingin siya ng diretso kay Enzo. Enzo. Sabi niya ang kanyang boses ay hindi galit, kundi pagod. Maganda ang mga litrato mo, magaganda ang mga numero mo. Pero heto ang isang tanong na hindi masasagot ng mga yan. Itinuro niya ang isang bubong ng kalapit na bahay. Ang bubong namin ay butas, butas tuwing umuulan. Ang sahig namin ay nagiging putik. Ang tulay mo ba kayang takpan ang mga butas na yon? Isang nakagbibing katahimikan ang sumunod. Walang naisagot si Enzo. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang milyones ay walang kapangyarihan sa harap ng isang simpleng tanong tungkol sa isang tumutulong bubong. Tuon niya napagtanto ang katotohanan. Nagsasalita siya, ngunit hindi siya nakikinig. Nagbibigay siya, ngunit hindi niya alam kung ano ang tunay na kailangan. Ang pader na pinaghirapan niyang gibain noon ay muling naitayo at sa pagkakataong ito, siya mismo ang nasa kabilang panig. Umalik si Enzo sa kanyang opisina sa Makati. Isang toreng gawa sa salamin na ngayon ay parang isang kulungan. Ang tanawin ng kumikinang na syudad ay hindi na nagbigay sa kanya ng aliyo. Pakiramdam niya mas malayo siya sa kanyang pinagmulan kaysa dati. Pumasok si Leo sa kanyang opisina nang walang katukang mukha ay gusot sa iniis. Nakita mo na, sabi ni Leo. Inilapag ang isang dyaryo sa mesa ni Eno. Ang headline, Proyektong Tulay ng Pangarap. Hinaharang ng mga residente. Sinabi ko na nga ba, pagpapatuloy ni Leo ang kanyang pagkadisimaya ay hindi may tago. Mahirap. Tulungan ng mga taong ayaw, tulungan ang sarili nila. Nag-aalok tayo ng ginto, pero bato ang gusto nila. Baka dapat na nating itigil ang proyektong ito, Enzo. Sayang lang ang pera at panahon natin. Tiningnan ni Enzo si Leo, pagkatapos ay ang dyaryo, at pagtatapos ay ang tanawin sa labas ng bintana. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay naging kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang kanyang alyansa sa kanyang dating kaaway ay nasa bingit ng pagkasira at ang bagong pader na kanyang kaharap ay tila mas mataas at mas matibay kaysa sa alinmang pader na gawa sa semento. Inabukasan, hindi sa kanyang makintab na opisina sa Makati nagpunta si Enzo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit at tahimik na bahay sa isang luma, ngunit marangal na sublisyon ang bahay kung saan nakatira ang kanyang konsensya, ang kanyang gabay. Naabutan niya si Maang Rosario sa hardin, dinidiligan ang kanyang mga rosas mula sa kanyang wheelchair. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagbibigay ng gintoang sinag sa kanyang kulay pilak na buhok. Maang, batin ni Eno, ang kanyang boses ay puno ng bigat. Tumingin sa kanya ang matandang guro at tila nabasa na niya ang lahat sa mga mata ng kanyang dating estudyante. Maupo ka, anak. Umupo si Enzo sa isang bangkong bato sa tabi niya. Matagal silang hindi nagsalita. Pinapakinggan lang ang huni ng mga ibon. Sa wakas,
Binasag ni Eno ang katahimikan. Pakiramdam ko po, bigo ako. Pag, amin niya. Lahat ng pinaghirapan ko, parang walang saysay. Pakiramdam ko, mas madali pangkalabanin ng mga mayayaman kaysa unawain ng mga mahihirap. Ibinaba ni Maam Rosario ang kanyang pandilid at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ni Enzo. Hindi ka bigo, Enzo. Natututo ka lang. Natututo ka ng leksyon na hindi itinuturo sa loob ng paralan. Tumingin siya sa malayo na parabang may inaalala. Enzo, nagtayo ka ng isang tulay na gawa sa bakal at semento. Pero nakalimutan mong magtayo ng tulay na gawa sa tiwala. Madaling magbigay ng pera, madaling magpatayo ng gusali. Pero ang pinakamahirap ibigay ay ang iyong oras at ang iyong tainga. Umarap siya kay Eno. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Huwag kang maging isang bayani na bumababa mula sa langit upang mag-abot ng tulong. Ang kailangan nila ay hindi bayani. Ang kailangan nila ay isang kasama. Maging kasama kanila sa lupa. Umupo ka kasama nila. Kumain ka kasama nila. At higit sa lahat, makinig ka. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Enzo. Isang simpleng katotohanan na natabunan ng kanyang tagumpay at ng kanyang malalaking plano. Makinig ka. Pag alis niya sa bahay ni Maam Rosario, may bago ng determinasyon sa kanyang mukha. Tinawagan niya si Leo. Leo, itigil muna natin ang lahat ng may kinalaman sa tulay. Magtiwala ka sa akin. Kinabukasan, hindi na muling nakita si Enzo na nakasuot ng barong o mamahaling sapatos. Bumalik siya sa komunidad na suot lang ang isang simpleng shirt, pantalon at tsinelas. Nagdala siya ng isang maliit na anunsyo na isinulat kamay. Ang proyektong Tulay ng Pangarap ay pansamantalang itinigil. Hindi siya nagpatawag ng pulong. Hindi siya nagbigay ng talumpati. Sa halip sa loob ng isang linggo, iyon lang ang kanyang ginawa. Naglakad siya umupo at nakinig. Umupo siya sa labas ng tindahan ni Aling Nena at nakipagkwentuhan tungkol sa taas ng presyo ng bigas. Sumama siya sa mga lalaki sa pag-aayos ng kanilang mga lambat sa pangingisda. Uminom siya ng mainit na kape sa loob ng bahay ni Mang Dominador at pinakinggan ang mga kwento nito tungkol sa mga bagyong dumaan sa kanilang lugar. Narinig niya ang lahat. Ang takot na mapaalis. Ang pagod sa araw, araw na pakikibaka, at ang maliliit, ngunit kagyat na mga problema, ang nasirang poso, na iisang pinagkukunan nila ng malinis na tubig, ang kakulangan ng ilaw sa pinakamadilim na isinita, at ang mga nanay na hindi makapagtrabaho dahil walang iiwanan ng kanilang maliliit na anak. Sa pagtatapos ng linggo, mayroon na siyang listahan hindi ng mga malalaking proyekto, kundi ng mga tunay na pangangailangan. Hindi siya anunsyo ng kahit ano. Isang umaga, dumating lang siya kasama ang ilang trabahador. Dala nila ay hindi mga blueprint para sa tulay kundi mga tubo semento at isang bagong water pump. Anong ginagawa mo, Enzo? Tanong ni Mang Dominador na may pagtataka. Aayusin po natin ang poso. Simpleng sagot ni Enzo. Sabay pulot ng isang pala. Sa una, nanonood lang ang mga residente. Ngunit nang makita nilang si Enzo mismo ay nagbubuhat ng mga sako ng semento at naghuhukay sa putik. Isa silang luma. Ang mga lalaki ay nagsimulang tumulong sa paghuhukay. Ang mga babae ay naghanda ng pagkain. Ang buong komunidad ay nagbayanihan.
walang press, walang politiko, walang seremonya. Tanging mga kamay na nagtutulungan. Sa paglubog ng araw, sa isang huling pihit ng wench, isang malakas na agos ng malinis at malamig na tubig ang bumulwak mula sa bagong ayos na poso. Nagsigawan sa tuwa ang mga bata, nagbasaan at naglaro. Ang mga nanay ay napangiti, ang kanilang mga balde ay mabilis na napuno. Isang simpleng milagro. Isang resulta na nakikita, nararamdaman, at nakiinom. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Enzo sa isang bangkito, pinapanood ang mga taong masayang kumukuha ng tubig. Lumapit sa kanya si Mang Dominador. Hindi nagalit ang kanyang mukha, kundi puno ng paggalang. Pumalitik ang tubig, sabi ng matanda. Opo, sagot ni Enzo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan, ngunit hindi ito awkward. Ito ay puno ng pag-unawa. Ang tulay. Mahinang tanong ni Mang Dominador. Kailan mo itutuloy? Ngumiti si Enzo. Isang tunay at pagod na nangiti. Kapag handa na po kayo, at sa susunod kayo na po ang magsasabi sa akin kung anong kulay ang pintura at kung saan natin ilalagay ang mga ilaw. Tiningnan ni Mang Dominador ang batang lalaking dati niyang tinawag na estranghero. Ngayon, iba na ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang batang Enzo na may puso pa rin ng isang taga roon. Tumango ang matanda at sa unang pagkakataon, isang hong nangiti ang sumilay sa kanyang magaspang na mukha. Kung gayon, sabi niya, simulan na natin bukas ang uusap tungkol sa tulay na yan. Naiwan si Enzo sa tabi ng toso, nakikinig sa masayang tunog ng tubig at tawanan ng mga tao. Ang tulay na gawa sa bakal ay malapit ng maitayo, ngunit ang mas mahalagang tulay, ang tulay na gawa sa tiwala at pag-unawa ay nakatayo na. At alam niyang ito ang tulay na hindi kailan man magigiba.